Lahat! Full speed ahead! Protektahan ng ngayon! Ethan. Asikasuhin mo yan? Ako? Nagbibiro ka ba? Hindi nila yan kinaya. Paano pa ako? Sige na, bata. Mahina lang yan. Tapusin mo at pauwiin ka na namin. Pero magsasaka lang ako at marami pa akong kailangang matutunan. Matapos ang lahat ng training natin, hindi mo pa rin alam ang lakas mo? Sige, gagawin ko. Huwag umatras! Palibutan nyo! Mag-ingat sa apoy ng dragon! Isabay nyo ako sa Poseidon Binding Array! Kapitan! 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 Di na namin kaya! Waksak na! Ito'y isang halimaw ng abis. Teka! Master! Nakita niyo yun, di ba? Nagawa ko! Ibig sabihin, pwede na akong umuwi. Mag-gain ka ng experience. Malayo ka pa sa pagiging handa. Salamat po. Babalik ako na may magandang balita kapag naging kabalyero na ako. Lalaban para sa mga tagasunod ng tatay niya. Grabe. Huwag mo kong tingnan. Ikaw yung palaging minamaliit siya. Dasal ka na lang na si Poseidon, hindi ka itatanda na sa gilid ng Olympus gamit ang trident. Ikalat ang balita! Sa bawat nayon! Bawat batang lalaki sa lugar na to! Kahit anong gawin, hanapin siya! Opo, Kapitan! Pag nahanap ko siya, gagawin ko siyang pinakamalakas na mandirigma ni Poseidon. Bakit mo ako pinipigilan? Huwag mong kalimutan, pamangkin ka ng konde. Kinamumuhian tayo ng timo. Paano kung saktan ka niya sa pagsusuri? Hindi kita kayang mawala. Kaya nga, kailangan kong lumakas.
Hindi ko nahahayaan silang ipahiya ka. Hindi ko hahayaan si Eileen na pakasalan ang gagong yon. Gusto kitang protektahan. Di ba yun din ang gusto mo? Anak ko. Ito ang iniwan ng tatay mo para sa'yo. Regalo para sa kaarawan mo. Tatay, nakauwi na ba siya? Hindi. Handa na niya to nung ipinanganak ka. Sabi niya, ibigay ko sa'yo pagka 18 mo. Bukas na ang araw. Kunin mo. Baka makatulong to. Ang lakas na to. Siya ang tagapagmana ni Poseidon? Sa utos ko, patungo sa astig ng gata. Pangalan. Ethan. Apelyido. Anong hacienda? Sinong tatay mo? Apelyido. Lumaki ako kasamang nanay ko sa nayon. Ang tatay ko, di ko alam. Tingnan niyo siya. Isang magsasakang may pitchfork, nagpapanggap na kabalyero. Grabe naman! Aba, tignan nyo kung sinong nandito. Ang sikat na bastardo ng bayan. Dala mo yung pitchfork mo sa recruitment? Nandito ka ba para turuan kami mag-fort ng high? Wala kang pakialam. Ang tapang mo naman, ha? Akala mo dahil nasa bayan ka, iba ka na. Mukhang nakalimutan mo ang lugar mo. Palayasin niyo tong basurang to. Pinapangit niya ang hangin. Narito ako para maging kabalyero. Hindi niyo ko pwedeng basta palayasin. Kabalyero? Bagay ka lang sa putikan. Ngayon, gumapang ka pabalik sa nayon mo o sisiguraduhin kong magsisisi ka. Narito na si Conde Grant! Ethan. Anong nangyayari dito? Conde Grant, nanggugulo po ang magsasakang ito. Palalayasin ko na po sana siya. Tiyo. Ang lakas ng loob mong tawagin akong ganyan. Ikaw, isang hamak na magsasaka. Nangahas na pumasok sa recruitment ng Storm Knights. Ama, gusto niya lang pong maging kabalyero. Tumahimik! Darating na si Kapitan Arnold. Mabuhay ang Storm Knights! Mabuhay ang Storm Knights! Tigil! Anong nangyayari dito? Isang hamak na magsasaka lang na hindi marunong lumugar, sinusubukang makalusot sa recruitment ng Storm Knights. Sabihin mo, bakit sa tingin mo karapat-dapat ka ng pagkakataon? Kailangan kong lumakas para walang makapagpahiya muli sa nanay ko. Para ang abis ay hindi makapasok sa baryo namin at para maging karapat-dapat ako sa babaeng mahal ko. Ilista ang pangalan niya. Hayaan siyang sumali sa pagsubok. Kung iyan ang gusto niyo, Kapitan, pakawalan siya. Kahit papasukin ka sa recruitment, hindi ka pa rin papasa. Si Milana. Unang pagsubok!
Magical Aptitude. Ang galing ni Ethan, ha? Sana di siya pumalya. Sa totoo lang, anong klaseng magic ang kaya ng isang hamak na magsasaka? Sanggalan ni Poseidon, gisingin ang sagradong bukal. Una sa pila ang anak ni Baron Eric. Anak ni Baron Eric, mababang kontrol sa tubig. Katamtaman! Mas mahusay pa sa inasahan ko. Susunod sa entablado ang anak ni Baron Lucas. At ang anak ni Viscount Hayden. Mahusay! Bihira! Baron Cow! Gumuguhit siya ng magic circle sa angin. Spell lang yan ng mga elite knights. Advanced water control. Pinakamalakas na water spell. Paano niya nagawa yun? Yun na ang pinakamalakas. Pero sabi ng mga master ko, pasok-pasok lang yan sa entry level. Baron Cow! Pambihira! Yan ang Storm Knights! Hindi masama. Malapit ka na sa simula ko. Ang huling kandidato, ang anak sa labas, si Ethan! Tingnan mo siya. Wala yan, di man lang makagawa ng alon. Siya ba yun? Tingnan mo, kinakabahan na. Bastardo. Ethan. Kaya mo yan.
Akala ko may ibubuga. Puro forma lang. Ang host ng hardinero, mas malakas pa sa'yo. Ethan. Pinakamababa. Ang pagpapanatili sa kanya rito ay paglapastangan sa pangalan ni Poseidon. Imumungkahi kong bawiin ang kanyang kwalifikasyon. Paalisin siya. Ethan, masyado kang mahina para maging kabalyero. Ang pagtuloy mo rito ay kahihiyan lang. Ngayon, lumayas. Kanina lang, para nakita ko yung batang yon. Teka! Pero magsasaka ka lang. Baka nagkamali ako. Sandali po. Kapitan, hindi siya mahina. Nag-react ang sagradong bukal kanina. Nakita ninyo lahat? Eileen, wala siyang kwenta. Isa lang siya magsasaka na may maruming dugo. Talaga bang naniniwala ka na ang tulad niya ay magiging kabalyero? Kung ang Storm Knights ay tumanggi sa isang tao dahil lang sa pinadmulan, ang dangal ng Storm Knights ay walang halaga. Kapitan, bata pa siya at padalos-dalos. Pakiusap, maawa na po kayo. Sa salita ng dalagang ito, mananatili ang kwalifikasyon ni Ethan at magpapatuloy sa susunod na pagsubok. Sige, tingnan natin kung may tinatago ka nga. Napapaliw na siya. Ilabas ang sagradong artepakto. Ito pala ang puso ng alon. Gawa mismo ni Hephaestus, galing sa pinakamatibay na bakal. Sabi, hindi masira. Tataman ninyo ito mula sa malayo, gamit lang ang sarili ninyong lakas. Mas malakas at matagal ang tunog nito. Mas dalisay at malakas ang inyong lakas. Tatamaan mula sa malayo at pananatilihin ang tunog. Gaano kalaki kaya ang lakas na yun? Pinahayag ng kabanalan ninyo na ang sinumang makapagpatunog ng kampanang ito ng mahigit 3 minuto ay tatanggapin bilang personal na disipulo. Kaya ibigay ninyo ang lahat. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas! Ignis! Vorago ruina comem igluptoium for ignorat gloria! Ang Advanced Strength Doubling Spell. Kaya pala siya napakatiyak. Ang pagpapakasal kay Eileen sa'yo ay tama. Gaya ng inaasahan kay Baron Carl. Baron Carl. Huse. Napakabihirang talento. Talent? Parang pareho lang sa pagputol ko ng kahoy. Ethan, lumapit ka! Diana. Showtime na. Tingin ko, di niya yan mapapaugong.
Ethan, walang tugon mula sa puso ng mga alon. Sabi ko na nga ba, anong tunay na lakas ang magagawa ng isang magsasaka? Itapon na ang basurang to! Oo, itapon na ang basurang to. Kapitan, nakita mo, para sa reputasyon ng Storm Knights, palayasin mo na siya. Itay! Kaya hindi pala siya ang batang pumatay sa halino ng Abyss. Alisin sa listahan, palayasin siya. Teka! Eileen! Kapitan Arno, hindi mahina si Ethan. Ang huling pagsubok ay isang laban sa sibat. Hayaan niyo siyang harapin kayo at makikita niyo ang tunay niyang kakayahan. Pakiusap, bigyan niyo siya ng isa pang pagkakataon. Hayaan niyo siyang lumaban sa huling pagsubok sa sibat. Napabaliw ka na ba? Ipapahiya mo ba ang pamilya natin para sa bastardo? Binigyan ko na siya ng 2 pagkakataon. Higit pa sa nararapat. Sumuko ka na. Kapitan! Eileen, tama na. Tama pala sila. Hindi pa ako sapat na malakas. Malayo pa ako sa pagiging tunay na kabalyero. Hindi yan totoo. Mag-ensayo pa ako at babalik sa susunod na pagsubok. Balang araw, makakatayo ako sa tabi mo at walang sinuman ng mga ngahas na magsalita. Tarna. May mali. Paano nangyari to? Kahit ang pinakamalakas na halimaw ng Abyss sa buong lakas, hindi ito magagawa. Ethan! Hindi mo talaga mapatunog ang puso ng mga alon. Subukan ko na po ang lahat, Kapitan. Marami pa po akong dapat matutunan. Pasensya po sa pagkabigo ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang huling pagsubok, isang mounted lance duel. Humarap ka sa labanan at patunayan mo kung karapat-dapat kang manatili. Captain Arno, it's your threat! Dahil matigas ang loob mo, may hihingin ako. Hayaan mo akong subukan siya. Anong ibig mong sabihin? Kapitan, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya palalampasin. Simula na ang ikatlong pagsubok. Ang tagahusga ay si Conde Grant. Si Conde, Grant mismo, hindi na siya nakipaglaban sa mahigit 10 taon. Siya ang pinakamalakas na kabalyero sa ating kaharian. Kahit si Kapitan Arno, baka di siya kaya? Gusto ni Tio Grant na labanan ako? Siya ang pinakamalakas. Ni isang attack niya, di ko kaya. Ako mismo ang haharap sa inyo. Isang atake lang laban sa akin. At pasado ka na. Sinong una? Ako na. Conde Grant! Nasaan ang kabayot sandata mo? Hindi ko kailangan yan para tapusin kayo.
Bigo ka, susunod. Kabalyero pa rin siya. Mukhang napabaya lang siya sa binatang yon. Lalo pa siyang lumakas sa mga taon. Yung palang, bahagya pa lang sa lakas niya. Bakit sa tingin ng lahat, si Theo Grant ang pinakamalakas? Hindi ko makita. Hindi. Di ko hahayaang mamatay si Ethan. Walang kwenta! Lahat kayo! Carl, lumabas ka! Buksan ang mata mo. Ito ang tunay na talento. Opo, Panginoon. Army of One. Isang mataas na spell ng kabalyero. Isang tao. Isang hukbo. Formation teleport! Ang galing! Kaya pala ikaw ang pinakamalakas na kabalyero. Wala pa ako sa level mo. Napilitan akong gumamit pa. Yan ang talento. Pass ka na. Ikaw naman, Ethan. Ethan, sumuko ka na sa huling pagsubok. Tigilan na natin to. Teka, bakit? Nakita mo na ang kaya ng tatay ko. Hindi ka man lang makakaligtas sa isang atake niya. Sa totoo lang, akala ko dati na napakalakas niya. Pero pagkatapos kong manood, sigurado akong kaya ko siyang kalunin. Anong sabi mo? Hayop ka! Sorry, Theo. Magulo lang ang salita ko. Kaya huwag kang magalit. Subukan ko ulit. Kung gusto kitang talunin, kailangan ko ng 60, 70, hindi baka 80% ng lakas ko. Ang lakas ng loob mo pagtawanan ako. Hindi na ito pagsubok, kundi laban hanggang kamatayan. Huwag. Gusto lang ni Ethan maging kabalyero. Hindi siya kriminal. Hindi kailangan labanan hanggang kamatayan. Tayo pakiusap. Pamangkin mo si Ethan. Papatayin mo ba talaga siya? Tama na, Eileen. Mga basurang tao sina Ethan at ang ina niya. Dinungisan nila ang dugong maharlika ng Grant. Hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi sila magiging Grant. Tinatanggap ko ang laban. Ethan, huwag! Eileen, hindi ko hahayaang saktan ulit ang nanay ko. At hindi ko hahayaang pakasalan ka ng basurang si Carl. Kuulong ako ngayon, hinding-hindi ako magiging Storm Knight. Kapitan Arno! Pakiusap! Itigil niyo to! Kapitan, gusto niya lang kong protektahan ng nanay niya at ako. Pakiusap! Hayaan niyo siyang mabuhay! Tay, susundin ko ang lahat ng utos niyo. Hayaan niyo na lang siyang umalis. Kung siya nga yung batang yon, hindi siya masasaktan. Pasensya. Si Conde Grant ang tagahusga. Ngayon, ikalapato ka na. Happy birthday! At bumalik kang buhay! Pangako! Nang inginig. Yung pitchfork. Bakit parang gusto kong sambahin? Kumisa ka lang magsasakang pinagtawanan ng tadhana. Sa Poseidon, ang karuruwa mo. Mga kabalyero, handa! Simulan!
Ayos ka lang ba? Dad! Teka. Sa wakas, nahanap kita. Sa ngalan ng Storm Knights, ko, si Kapitan Arno ay marangal na humihiling, Ethan, na sumapi ka sa amin. Ano? Imposible. Paano siya? Kapitan Arnold! Hindi tama to! Isang bastardo na tulad niya ay hindi pwede sumapi sa Storm Knights! Pero talo kanya ng patas sa harap mismo ni Poseidon. Imposible! Tinalo ng mahinang yan si Conde Grant! Nandaya siya! Ang lakas ng loob mong akusahan ng isang Storm Knight, hindi ninyo ginagalang si Poseidon. You pitchfork! Nandaya siya gamit yan! Isang simpleng pitchfork lang yan. Paano siya mag-cheat niyan? Yan na yon! Bakit pa niya yung gagamitin kung maraming tunay na artepakto? Tama! Wala siyang ganyang lakas. Ang pitchfork ang may gawa niyan. Kapitan, pahihintayin ko po. Walang mahika o banal na kapangyarihan dito. Imposible! Halika. Ulubin mo ang pitchfork mo. Sir, pitchfork lang po yan. Pangako po, hindi ako nandadaya. Gawin mo ang sinabi ko. Nakita ninyo lahat! Nagsisinungaling siya! Hindi yan basta simpleng patpat, kundi isang sagradong artepakto. Tama! Minandahan niya gamit yan! Siguradong may alam siyang spell o para kontrolin yan! Captain Arno, paano makakaroon ng sagradong artepakto ang isang walang kwentang bastardo tulad ni Ethan? Malibang kung ninakaw niya. Krimen ang minakaw na sagradong artepakto. Bitayin na si Ethan agad. Ethan. Ha? Saan mo nakuha ang patpat na ito? Sa tatay ko po. Iniwan niya ito sa akin. Ayon sa pinakamatandang banal na kasulatan, ang anyot kapangyariang tulad nito ay kay iisa lang. Ang sagradong artepakto ni Poseidon, ang Trident. Sino ang tatay mo? Siya ba si Panginoon Poseidon? Kalokohan! Blasphemy yan! Tama. Ang salitang yan ay di dapat binibitawan. Alam ng lahat na bastardo siyang walang disiplina. Walang ama, walang disiplina, walang gabay. Isang kahihiyan sa pamilya Grant. Ama, tama na. Gilan niyo na siyang tawagin ng ganyan. Kapitan Arno, hindi pwedeng ang bastardo niya ng anak. Nagsisinungaling lang siya para makatakas. Hindi nagsisinungaling ang nanay ko. Pinamanaraw sa akin ng tatay ko, kaya totoo yan. Kapitan,
Maniwala po kayo sa kanya. Wala siyang dahilan para magsinungaling. Ang totoo, si Ethan lang ang makapagpukaw sa sagradong artepakto. Hindi yan mapag-aalinlanganan. Hindi ko yan mapagdesisyunan mag-isa. Dapat nating puntahan agad ang templo ni Poseidon para sa paghatol ni kabanalan ninyo. Kapag pumasok siya sa templo, hindi ko na ito mapipigilan. Hindi! Hindi pwede! Harapin mo ang salamin ng pagbabalik! Walang hiya ka! Para makita ng lahat kung sino ang tatay mo. Gusto ko ring malaman ng totoo. Tatanggapin ko. Conde Grant, kung sa salamin ay si Poseidon ang makikita, ang sino mang titingin dito ay tumitingin sa isang Diyos. Ang simbahan ni Poseidon, ang unang utos, ang sino mang tumingin sa isang Diyos ay susunugin hanggang maging abo. Handa ka bang suumin yan? Kapitan Arnold, naniniwala ka bang ang probinsyanong to ay may kinalaman sa kanya? Pinakamalaking insulto yan. Ang anak ng kapatid ko ay isang bastardo lang. Diyos si Poseidon. Paano siya magkakaanak sa isang mortal? Hindi ko sinabing siyang anak. Pero ang magamit niya ang sagradong artepakto ay may isang ibig sabihin. May koneksyon siya kay Poseidon. Kalma lang, Kapitan. Ang salamin na yan ay ipapakita lang ang hamak niyang ama at ipapakita ang katotohanan. Tama. Asura pa rin ang dugo niya. Isa sa gawa na ang salamin. Lahat tumalikod. Ngayon, tingnan natin kung kaninong maruming dugo ang dala ng batang to. Ano ba yan? Hindi, imposible. Ang lakas ng loob ninyo, mga blasphemer. Pakiusap po! Maawa na kayo, Panginoon Poseidon! Patawarin niyo po ako! Hanap ko! Ano? Ethan! Ethan!
Impossible. Ang salamin ng pagbabalik nasira sa isang hampas lang. Ikaw, sino ka ba talaga? Ikaw, sino ka ba talaga? Walang mortal ang makakagawa niyan. Diyos lang o isang halimaw ng abis ang kayang basagin ang salamin ng pagbabalik sa isang tama. Tama! Kaya pala, isa siyang masamang nilalang na sinasakyan ng halimaw ng abis. Nataranta siya. Kaya niya sinira ang salamin para hindi namin makita ang totoo. Kung di ko yan nasira agad, lahat kayo sana'y naging abo! Iniligtas ko ang buhay nyo! Divine punishment. Kalokohan. Ikaw, isang hamap na magsasaka, magpapalabas ng parusa ng Diyos. Ang salamin ay tumugon lang sa kasamaan mo at nag-activate ng paglilinis nito. May punto si Conde Grant. Ang salamin ng pagbabalik ay hindi lang nagpapakita ng nakaraan, kaya rin itong purihin ang kasamaan. Tama! Bakit pa nawala ang apoy nang masira ang salamin? Ano? Halimaw ng abyss ba talaga siya? Hindi! Hindi halimaw si Ethan! Bakit tumigil ang parusa ng Diyos? Anong nangyari? Mga hangal, Panginoon Poseidon. Ang lakas ng loob nilang ituring ang anak na halimaw? Bilisan niyo! Hampir ay restart ang Trehofold Circle na yon! Kabanalan ninyo. Ang inyong sagradong artepakto ay nasira lang po. Pakihinto na po ang inyong kapangyarihan. Ano yan? Dito! Tulungan niyo ako! Kung isa akong halimaw ng abyss, paano ko mahahawakan ang sagradong artepakto? Kung anak ka ni Poseidon, bakit ang bukal ni Poseidon at ang puso ng alon ay hindi sumagot? Iisa lang ang paliwanag. Pinananahanan siya ng halimaw ng abis at nilinlang niya tayo na sumusunod sa kanya ang sagradong artepakto. Kapitan, para sa lahat dito, huwag po kayong makatubili! Kapag pinalampas natin siya, mapapahamak ang lungsod na to. Pakiusap po, gamitin nyo ang soul-searching spell kay Ethan. Soul-searching spell. Ang lakas ng loob nilang siraan ang anak! Bilisan nyo! Bilisan ang teleport! Kapag may nangyari sa kanya, dapat tayong lahat sa impyerno! Gamitin ang soul-searching spell para malaman natin ang tinatago niya! At itiis nyo ba itong halimaw ng abyss na nagbabanta sa ating lungsod? Tama! Kung inosente talaga siya, ipakita sa lahat! Oo! Ipakita sa lahat! Baliw ka ba? Ang soul-searching spell ay ilalantad ang bawat sikreto niya. Public humiliation to! At kung anak na siya ni Poseidon, pagsisisihan niyo to. Tama si Miss Eileen. Hindi natin masaktan si Ethan hanggat di natin alam ang totoo. Sige, dalhin ang nanay niya. Isa lang siya sa soul-searching. Huwag! Wala siya kinalaman dito! Sa akin na lang! Kapitan! Ina siya ni Ethan! Baka asawa pa ni Poseidon! Ang kapatid ko ay isang taksil sa ating pamilya. Wala akong pag-aalinlangan na isa lang siya sa soul-searching spell at tatanggapin ko ang lahat ng kahihinatnan nang walang anumang reklamo. Patutunayan nito ang inosente mo at karapatan ng lahat na malaman ang totoo. Pinapahiya nyo ang sarili nyong tagasunod! Ito ba ang hustisya ng Storm Knights? Nasaan ang nanay niya? Nasaan ang nanay niya? Perpekto. Dinala ko na siya sa kastilyo ng Grant. Dalhin siya.
Ina! Ganoon ba tayo, kamahali mo, Yak? Hindi ba ako tinanggal ni Ama sa pamilya? Paano mo nagawa sa sarili mong kapatid ang ganito? Kapatid? Nagpakamatay ka sa kung sino-sino at nagkaanak ng bastardo na sumisira sa dugo natin. Inisip mo ba ang pamilya natin? Dalhin ang family tree. Dahil sa kahihiyan mo, nagpakasal ka sa halimaw ng abis at nagkaanak ng bastardo. Kaya mo to nararanasan. Ang anak ko, inosente. Mandirigma ang ama niya. Huwag mong tawaging halimaw ng abis. Tinatawag mong mandirigma ang duwag na walang pangalan, ha? Dahil posibleng may kinalaman si Ethan sa Abyss, kailangan nating basahin ang mga alaala mo para kumpirmahin ang lahi niya. Sige, kung mapapatunayan nito ang inosensya ng anak ko, gawin niyo na. Ano? Wala pa akong nakitang protection spell na ganito kalakas. Ikaw ba yan? Sanalan ni Poseidon, Shield Charm! Isang simpleng magsasaka. Paano niya maisasagawa ang ganitong mataas na protection spell? May tinatago sila. Kapitan, matagal na silang ipinatapon. Hindi natin responsibilidad ang kasalanan nila. Tuloy. Kapitan, tumigil po kayo! Paano nangyari yon? Isang simpleng babae na may ganyang lakas. Buksan ang kaluluwa niya. Alamin ang tinatago niya. Manahalal! Manahalal! Pinahihirapan nila ang bahan ni Poseidon. Pinapahiya ang anak. Gaano ba katagal ang transport circle? Kabanalan ninyo, kailangan pa po ng 15 minuto. 15 minuto? Pagdating natin doon, baka patay na siya. Kahit anong kapalit, dalhin tayo doon. Ngayon! Kabanalan ninyo, huwag po! Wala na po kayong lakas! Pilitin nyo pa. Kapag pinatay nila ang mahal ni Poseidon, ang galit niya isisira sa buong mundo. Isagawa ang utos ko na yun! Huwag! Sabi mo, binabaso mo lang ang mga alaala niya. Anong ginagawa mo sa kanya? Ethan, minsan, para protektahan ang marami, ang sakripisyo ng iilan ay hindi maiiwasan. Hindi maiwasan? Ang ibig mong sabihin, isasakripisyo ang nanay ko dahil isa lang siyang karaniwang tao, walang pera, walang kapangyarihan? Wala siyang halaga sa'yo, di ba? Ano? Anong nangyayari? Ang lakas!
Gusto mo ng totoo? Sawa na ako! Hindi ko na matitiis ang yabang nyo! Ang maging maharlika ay hindi karapatan na husgahan ang buhay ng tao based sa dugo nila! Hindi ko na ito palalampasin! Ethan. Lapit sa akin! Lahat! Kabanalan ninyo! Ano nangyari to? Wala nang kontrol ang anak! Lahat, tunugan niyo ko! Huwag niyong galawin ang nanay ko! Sumuko ka na! Hindi mo ko kaya! Ethan! Gising! Salamat sa Diyos! Buhay pa siya! Dali ng pinakamagagaling na doktor. Pinatunayan ko na! Siya ang anak! Arno, maaga pa para sa ganyan. Master, dumating na po kayo. Ang bagyong yon. Akala nyo siguro gawa yon ni Panginoon Poseidon. Pero ang naramdaman ko ay abyss. Hindi! Imposible! Si Ethan... Oh! Nakikita niyo ang lahat! Kabanalan ninyo! Ang batang ito, marumi ang dugo niya! Tiyak na abyss siya! Grant! Alam mong ordinaryong bata alam siya! Bakit mo siya sinisiraan? Sino ka? Ina niya ako. Kung ganon, dapat alam mo, ang mga halimaw ng abyss ay mahilig magpanggap na tao at nagtatago sa atin. Master, ang bagyong dulot ni Ethan, sigurado akong purong kapangyarihan yon ni Poseidon. Wala nang iba. Tama na, Arno. Pagod ka na. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Ako, ang High Priest, ay nagpapahayag na si Ethan ay isang halimaw ng abyss. Para protektahan ang kaharian, kailangan nating patayin siya. Rika! Hindi ko hahayaan na saktan niyo ang anak ko! Ang halimaw ng abyss at ang ina niya ay parehong ipapatay. Sundin ang utos ko! Ihandang sulo!
Ethan. Master. Bakit? Mas matatag na ang selyo. Ilang taon pa at tuluyan ng mabubuo ang bitak. Boring. Poseidon, sa totoo lang, ikaw lang ang makakatiis nito. Na si Ethan ngayon. Kumusta na sila ni ina niya? Ayos lang siya. Medyo inosente lang at di niya alam ang tunay niyang kakayahan. Kapag tuluyan ng nabuo ang bitak na to, hindi ko na mapipigilan na makita sila. Baka pagalitan nila ako, baka saktan pa nila ako, o basta't patawarin nila ako, ayos na. Ethan. Walang galang. Ano nangyayari? Wala ng kontrol si Ethan. Ang katawan ng High Priest ay kinokontrol ng isang halimaw ng abyss at hinahabol si Ethan. Isang halimaw ng abyss? Ang High Priest? Paano nangyari to? Nasa panganib siya! Kailangan nating umalis agad. Huwag. Magbantay kayo sa selyo. Anak ko siya. Ako na ang bahala. Poseidon, tumigil! Naramdaman ka ng selyo. Isang hakbang pa? Malalaman to nang nasa itaas. Bumalik sa abyss! Ngayon! Hermes, hawakan ng upper world! Hinawakan ko na. Poseidon, anak ko. May pupuntahan ka. Kronos. Nasa pyre na ang anak mo. Gawa mo to. Mula nang patayin ng bata ang Abyss Beast, naghihintay na ako. Pumili ka, Poseidon, ang anak mo o ang mundo sa paanan mo. Huwag kang makinig sa kanya! Gusto kanyang paghiwalayin. Pakiusap, gabayan niyo ko. Ituro ang inyong paningin sa inyong hamak na lingkod at sabihin kung anong gagawin. Sa ngalan ni Poseidon, sunugin ang sagradong apoy. Linisin sila. Huwag! Pakawalan ako! Teka! Kabanalan ninyo, pakiusap. Bigyan niyo lang si Ethan ng isa pang pagkakataon. Wala akong maramdamang bakas ng abyss sa kanya. Pinagdududahan mo ba ako? O pinagdududahan mo ang pahayag ni Poseidon? Arno, nag-aaklas ka ba? Kabanalan ninyo, iginagalang ko kayo. Pero higit sa lahat, iginagalang ko ang katotohanan. Kaya, tututol ka sa akin. Master, sa buhay ko, nanunumpa, hindi si Ethan ang halimaw ng abyss. Arno, alisan ka na ng abyss.
Ipadala ang balita sa Olympus. Tawagin ang lahat ng Diyos. Iligtas ang anak ko ngayon! Ang sinyas! Pinunit nila! Isinara ko na ang lugar na to. Walang tutulong sa inyo. Gaya ng sinabi ko, pumili na kayo. Kabanalan ninyo, patawarin niyo po ako. Nawawala na ang tiwala namin sa inyo. Hinihiling ko ang pulong ng mga high priest. Hayaan silang magpasya sa tadhana ni Ethan at ng ina niya. Arnold, ipinagtatanggol mo ang halimaw ng Abyss at pinagdududahan ang desisyon ni Poseidon. Wala ka ng pag-asa. Ang lakas ng loob mong labanan si Kabanalan ninyo! Tama po, Kabanalan ninyo! Lagi niyang kinakampihan ang batang yan! Nasa panig na siya ng Abyss! Oo nga! Pinoprotektahan niya si Ethan! Hindi siya karapat-dapat sa Poseidon! Pinapanindigan ko ang tama. Pinoprotektahan ng Storm Knights ang bayan ni Poseidon. Hindi para sa personal na galit. Manahimik! Storm Knights, Orestusen, ang tagasunod ng Abyss! Bakit kayo nag-aatubili? Pinastos siya ang High Priest! Kabanalan ninyo! Pakiusap, tingnan niyo po! Ang Storm Knights ay nabulag sa damdamin! Ako, kasama si Conde Grant, handang pamuluan ang mga maharlika ng Kastilyo ng Grant para tulungan tayo na ibalik ang dangal ng simbahan. Matapat at matapang ka. Pagkatapos nito, ikaw ang itatalaga bilang bagong kapitan. At bawat maharlika na sumuporta sa akin ay gagantimpalaan. Isagawa ang utos ko, sina Ethan, ang ina niya, at si Arnold ay mga sisidlan na ng Abyss. Dapat silang linisin sa banal na apoy. Huwag! Tama na! Iligtas ko na sila na yon. Huwag! Ikaw ang haligi na nagpapanatili sa senyong ito! Ang asawa ko, ang anak ko, namamatay. Kapag umalis ka, ang buong mundo ay sasabay sa kanila! Wala akong pake. Mabubuhay sila. Ikaw! Hindi ka ang High Priest na kilala ko! Sino ka ba talaga? Ang High Priest nyo'y matagal nang nawala para pagsilbihan si Poseidon. Ngayon, ang Panginoon ng Abyss ang nasa katawang ito. Sino ka? Layuan mo ang nanay ko! Kalimutan mo na. Pinaganda namin to para sa anak ni Poseidon. Hindi ka makakatakas. Anak ni Poseidon? Tama. Tama. Ang tatay mo ay si Poseidon. Sayang. Ngayon, pinipigilan siya ng tunay na Panginoon ng Abyss, si Kronos. Di nyo na siya makikita. Hindi ako naniniwala. Hindi kami iwan ni Panginoon Poseidon. Poseidon, pakiusap. Bigyan kami ng himala. Iligtas mo ang anak at ang minamahal mo. Walang silbi ang pagdarasal, Kapitan. Sa lahat ng taon, nung nagdusa kami ng nanay ko, kailan siya nagpakita? Pakiusap, bigyan kami ng himala. Iligtas mo ang anak at ang minamahal mo! Poseidon, pakiusap! Tama na! Tapos na ang drama! Aaron Cow, sunugin na!
Sunugin hanggang maging abo! Huwag! 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 Hindi. Prisit, seryoso ka ba? Ethan, anak ko, patawad. Athena, anong ginagawa mo? 1 minuto lang. Sumpa ako. Grabe, sumpa talaga. Utang ko sa inyo. Sunugin sila. Hayagang apoy. Sundugin sila hanggang maging abo! Masusunod! Opo, kabanaran ninyo! Huwag! 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 Ethan! Tingnan nyo. Yan ang parusa sa pagsuway sa kaluban ni Poseidon. Wala na ang apoy. Milako! Jamaica! Salamat. Salamat, Diyos. Buhat sila. Sino? Sino bang gumawa nito? Yan. Ang bagyo ni Poseidon. Ama? Ikaw! Ang lakas ng loob ninyong saktan ang anak ko! Si Poseidon! Poseidon! Nilabag mo ang selyo! Maruming uod ng abis. Ang lakas ng loob mong dungisan ang pangalan ko? Hindi.
ang Panginoon. Si Poseidon. Ang Panginoon nating si Poseidon. Ethan! Aileen, ayos lang ako. Ama. Ethan, wala na akong oras. Patawarin mo ko. Sa 18 taon, nagkulang ako bilang ama mo. At ngayon, kailangan ko nang umalis ulit. Narito ka nga. Sa lahat ng paghihirap mo, Hindi ka malalampasin ni Lord Kronos! Lalunurin ng abis ang lahat! sige, subukan niya. Kamahalan, sapat na po. Tama na. Ama, anong mali? Oras na! Kailangan kong gumalik! Teka, bakit ka na naman aalis? Pinoprotektaan ko ang bitak ng abis. Bawat segundo na wala ako, lalo lang nahihirapan sina Athena at Hermes. Kaya pala, yan ang dahilan kung bakit wala ka sa amin itong mga taon. Ito ang desisyon ng lahat ng Diyos. Ako ang pinili para bantayan ang bitak ng abis. Nag-alay ako ng isang karapat-dapat na sakripisyo para mapanatili ang kapayapaan sa mundo ng mga mortal. May utang ako sa inyo ng iyong ina na hindi ko mababayaran. Protektahan mo siya. Ngayon, kailangan ko nang umalis. Teka, sabihin mo, paano kita makikita ulit? Pumunta ka sa bundok Olympus. Hanapin mo ang kapatid ko, si Zeus. Ina, pupunta ako sa Olympus. Pero... Tatay ko siya, ina. Binigay niya ang 18 taon ng buhay niya para protektahan ang mundong ito. Ngayon, ako naman ang magbabalik sa kanya. Anak na ni Poseidon! Tapos na ang lahat. Sa ngalan ni Poseidon, Storm Knights, sundin ang utos ko! Ang nangahas sa anak, arestuhin silang lahat! Hindi! Ako ang konde rito. Hindi niyo to magagawa sa akin. Hindi! Patawad po! Maawa po kayo! Pakiusap! Aileen! Pakiusap! Tulungan mo ako! Ethan, deserve niya to. Gawin mo
ang dapat mong gawin. Dito lang ako, kasama si Lia. WMBS. Hanggal na mortal. Ang lakas ng loob mong pumasok sa bulwagan ng Olympus. Ethan, deserve niya to. Gawin mo ang dapat mong gawin. Dito lang ako kasama si Tia Lia. Olympus. Hanggal na mortal. Ang lakas ng loob mong pumasok sa bulwagan ng Olympus.